Alam niyo mga kababayan, zero remittance daw, no? Sa birthday ng Tatay Diggs nila. Pero anong nangyari? Nag-briefly ang mga remittance, no? Na nagpapatalag galing abroad sa ating mga kababayan na OFW. Kaya saludo po tayo sa ating mga OFW na talaga naman hindi kaya nilang utuin, no? Kaya napakaganda ng resulta ng panawagan ni Mahar Lucas. So, see? Alam na mga kababayan, yung salitang gaba, di ba? Sa dami-dami ng mga salitang sinasabi nilang hindi maganda against kay Pangulong Bongbong Marcos and also kay First Lady Liza Marcos, di ba? Anong nangyari, no? Sa mga panawagan nila ngayon. Oh, ngayon, nasaan na yung mga didilis na yan, yung mga partido ng mga Duterte? Anong nangyari na? Malapit na yung election, guys, and malapit na din, no? Maumpisahan ang impeachment trial kay VP Sara. So, ayan, kunting tiis na lang mga didilis, kunting tiis na lang at malalaman na, no? Mararamdaman nyo na. So, ngayon, hindi nyo pa ba nararamdaman ang mga nangyayari? Sige, magmumura pa kayo, no? Manakot pa kayo. Tingnan natin, susunod na kabanata. Imbis na mag-please kayo para sana matulungan pa ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, anong nangyari? So, di ba, kayo na mismo ang nagsabi na at dating Pangulong Duterte na rin ang nag-cut ng relasyon sa ICC. Kaya naman, so paano pa makipag-cooperate, no? Para matulungan sana na maibalik dito si Duterte, no? So kung makipag-cooperate yung ating pamahalaan, no, yung ating gobyerno, si President Bongbong Marcos, edi makipag-cooperate na rin sila sa ICC, no, para maimbestigahan yung mga tinatago nilang kayamanan. So see, ayan guys, sige, lait pa kayo more, mga DDEs, lait pa more. Tingnan natin, no? Para sa bansa, hindi, para sa mga Duterte ang pinaglalaban nyo, kayo na lang, no? Ang mga nag-utu-utuan, hindi nyo na kayang utuin ang madlang people, hindi na, no? Alam na nila yung totoong nangyayari, yung totoong kabulastugan, no? Ng mga Dutertes. And isa pa guys, imagine, no? Yung mga nagrarally dito sa Pilipinas, no? Dito sa Maynila, sila na mismo ang nag-aaway, no? Mga didilis supporters, sila na mismo nag-aaway, hindi na sila kumbaga nagkakaintindihan, hindi natin alam, baka sa bayad sa kanila or what, pero sila na, no, ayon sa ating source, no, nagkakabanggaan na sila kanina sa nangyari. So yun ang mga nangyayari kanina dito. So nandun sila sa Mindiola, no, ayan na nga, diba, hindi na naman sila nagtagumpay. So ngayon, ano oras na? See? So, pinapaalis na sila ng ating mga kapulisan dahil alam niyo po ba, nakakaistorbo na sila eh. Di ba, imbis na gumanda yung kinabukasan ng ating bansa, ng ating gobyerno, no? Wala, ang ginagawa nila, gusto nilang bumagsak ang ating bansa, yung ekonomiya. See, dahil sa mga ginagawa ng mga didili supporters, ito na talaga naman, hindi ginamit yung utak, ano tawag natin sa kanila. Di ba, mga bobo sila, no? Kasi nga naman, ang pinaglalaban nila ay yung mga Duterte lang, hindi para sa bansa. Di ba? So, ginagamit lamang sila. Kaya, alam mo, na masasabi ko talagang naaawa ako dito sa mga didilis na ito na talaga naman na sila na mismo ay nag-aaway, na apektuhan dahil kahit na anong gawin pa nila no napagrarally dyan, naku, kawawa lang talaga sila dahil kumbaga patid na ng karamihan no yung totoong pangyayari. Di ba? Diyos ko, kakapanood ko nga lang ulit ng question ni sa hearing, no, ni Senator Risa Hontiveros about nga po dito sa libro ni Vice President Sara na ginawang isang kaibigan. Imagine, tinanong lang siya kung what is about the book, no? Kung ilang copies ang nagawa nila sa 10 milyong budget
na babayaran ng gobyerno para i-publish po yung isang kaibigan, hindi man lang nasagot ng tama, na dami pang alibay. Kumbaga, parang ang ginawa ni VP Sara doon ay talaga naman na, what do you call that? Yung parang, ay, binalik niya yung nakaraan. Ibig sabihin, yung ginagawa nila to, parang utang na loob. Yung mga ginagawa nila, no, ng mga Duterte na yung mga pumupunta sa kanila doon, ganun sila katindi. Utang na loob. Kaya naman, kumbaga, akala nila lahat ay mapiplease nila kahit na mali yung ginagawa nila. So, di ba, hindi pwede yung ganun. Di dapat umiral ang ganun sa ating bansa. Kasi, ano na lang kung lagi kang tatanaw ng utang na loob, ano man ang sasabihin nila, gagawin mo, susundin mo dahil may utang na loob ka. Di ba? Tingnan mo ngayon ang nangyayari kay Senator Amy Marcos. Utang na loob din pa yun sa tingin nyo, mga kababayan, kung bakit umalis siya sa alyansa, no? At sinabi niya na sa independent na siya, nasa ilang kampanya na ang nangyari, no? Na sumama siya sa Ilocos, sa Pasay, sa Ampayon, basta nakailang sama na siya. At nangyari lang itong pagdampot kay Digong, talaga naman, no? At kumbaga parang lately parang nagsisink in sa isip natin, no? Sa isip ko, for me lang na kumbaga ayaw lang ni Senator Amy Marcos na mangyari na magkagulo nga dahil kumbaga sinasabi niya sa interview na talagang magkakasalpukan or magkakaanuhan po ang kanilang Duterte against Marcos dahil nga siguro, no, mayroon silang side story na hindi isuso publiko. So, yan siguro yung utang na loob din natin. Pero dapat kasi, na bilang nanunungkulan ka sa pamahalaan sa gobyerno, hindi pwede yung ganun. Dapat pairalin talaga kung ano ang tama. Hindi porket may utang na loob ka, no? Magtatanaw ka ng utang na loob, hindi pwede. Kaya naman inutusan siya ni Panelo. Sabi ba naman, no? Gusto niyang ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ipa-impeach si Senator Amy Marcos. Inutusan siya. Naku, nakakahiya yung ganong klase. Senator ka, uutusan ka, ipa-impeach yung kapatid mo na as presidente para maalis sa Malacanang. Sino ang papalit, no? O, di ba? So, ganun na lang sa kanila kadali yung kanilang no, mga Duterte. Grabe. So, sana matapos na. No, matapos na yung yung laro, no? I can't imagine, no, mga reaction ng mga didilis kung sakali ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Hello! Anong buwan na ngayon? April, next month, next week, April, May, June. Oy, June ba magi-start yung impeachment trial? No? 2 months na lang, mabilis na lang yun mga kababayan. So sana, hopefully, malaman na ang resulta. So, di ba? At nakaka-proud din yung ICC kasi, no, whatever happened, whatever gagawin nilang mga rally dyan doon sa ibang bansa at dito na rin, no? So, hindi sila papatinag kasi dapat kailangan nila isang objective. Di ba? Ganun po katindi dapat yung pulisiya sa ating bansa. Kaya naman, no, sa ating mga kababayan dyan, assuming pa din, no, na may ibalik pa rin si tawag pa rin nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay president, no? At kay Sara ay president na din. Hello! Sila na lang yung nagkakautu-utuan, no? So, di ba? Sino ngayon ang bobo? No? Sino ngayon yung bangag na sinasabi nyo? Kaya, no, di ba? Back to you. Sino ang totoong bangag? No? Sino talaga ang totoong bangag? Alam nyo na, no, kung sino ang totoong bangag. Kaya, ayan, no, susunod. Diba? Hello guys, no, once again, this is Joy TV Official, yung inyong lingkod, no, so huwag niyo pong kalimutan, mag-support po ng ating channel, no, para sa ating mga kababayan OFW, na talaga naman ginamit yung sariling pag-iisip at magmay malasakit sa bansa, especially sa kanilang mga mahal sa buhay, di ba? Kaya saludo po tayo sa ating mga OFW dyan abroad, working abroad, no? Magbuhay po kayo and God bless po sa inyo. And again, and para sa bagong Pilipinas. Yes! Adya!